I came by to tell you that God is faithful to the promises that He has made. Ano mang pangako na binitawan ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Ano mang pangako na nilagay niya sa kanyang banal na kasulatan. Ito po ay may katuparan sapagkat sinabi ng Diyos. No matter what it feels like, no matter how it feels like, God is always faithful and God is always at work. He can make a way where there seems to be no way. He can work all things together for the good of those who love God. And I think, lahat kayo will agree. Lahat ng narito sa church na ito will agree with me. Lahat kayo naniniwala na anumang pinangako ng Diyos kaya niya i-perform. Tama ba ako? Pag pinangako ng Diyos, naniniwala po kayo kaya ng Diyos i-perform. So you believe that God can. So you believe that God can do it. You believe that God can turn your situations around. You believe that God can make a way where there seems to be no way. We all believe that God can. But when? That's the problem. We all believe that God can, but when? I believe that God can make a way where there seems to be no way. But when will God make a way where there seems to be no way? I believe that God can work all things together for the good of those who love Him. But when will God work all these things together for the good of those who love Him? I know that God can provide. But when will God provide? I know that God can heal me, but when will God heal me? I know that God can lighten my burdens, but when will God lighten my burdens? At ang danger, mga kapatid, kapag ang isang Kristiyano nag-aantay sa katuparan ng pangako ng ating Panginoon, sinasamantala ni Satan. Satan is trying to convince us that some way, somehow, iniwan ka na ng Diyos. Satan is trying to convince us that some way, somehow, inabandona ka na ng Panginoon. Kaya nga interesting yung passage natin today, although ginagamit siya sa Christmas, but I believe you'll be encouraged to this. Kasi si Elizabeth, yung pinsan ni Mary, ang sabi ng scripture, nung nag-prophesy ang anghel na si Mary ay magdadalang tao at papangalanan niyang Jesus, ang tanong ni Mary, paano mangyayari yun? Virgin ako eh. Hindi pwedeng mangyayari yun. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, mangyayari ito sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ang sabi niya, actually, pumunta kay Elizabeth, na pinsan mo sapagkat si Elizabeth ay buntis for 6 months. Now you have to understand this. In case you're not reading your Bible, si Elizabeth was barren. Baog. Si Elizabeth, matanda na. At yung kanyang asawang si Zechariah, matanda na. Think about what I just said. Think about what I just said. Buntis si Elizabeth, pero si Elizabeth baog. Si Elizabeth, matanda na, at yung kanyang asawa, si Zechariah, matanda na rin. Think about what I just said. Si Elizabeth, baog. Si Elizabeth, matanda na. Si Zechariah, kahit anong factor. Sa dalawa, walang X lahat. Hindi lang siya baog. Matanda na siya. And I believe, mga kapatid, si Zechariah na matanda na, si Elizabeth na matanda na, hindi ito yung first time na nag-try sila mag-anak. So ang tanong, bakit ngayon pa, Lord? Matanda na kami. Can you imagine? Ano iniisip ko lang, nag-i-imagine lang ako, how difficult it was para kay Zechariah at kay Elizabeth, na nung sila'y bata-bata pa, yung pressure nung nakapaligid sa kanila, kailan kayo magkakaanak? Sapagkat kapag walang anak at that time, in that age, in that culture, ikaw ay sinumpa. So can you imagine yung mocking, yung pressure, nung sila'y bata pa, na wala pa rin ba? Every time may gathering, wala pa rin ba? What happened? Can you imagine all this pressure na pinagdaanan ni Elizabeth and ni Zechariah? And I can imagine lahat ng pressure na ito, trinay nila ang best nila, nanalangin sila sa Panginoon. I believe, hiniling nila yung pangako ng Diyos sa kanila, pero sumuko na rin silang manampalataya. Tanda na sila eh. Kaya nung dumating si John, na pinagdadala ni Elizabeth, siguro ang tanong ni Elizabeth, ba't ngayon pa? Ang tagal ko inantay. Bakit ngayon pa? On the other hand, ito namang si Mary, walang kaplano-plano mag-anak. Actually, sabi ng maraming Bible scholars, between 16 to 17 si Mary at that time. Nung nag-prophesy ang angel na magkakaroon siya ng anak. Magpinsan sila,
Alam nila siguro ang sitwasyon ng isa't isa. Kaya nga sabi dito, si Elizabeth siguro, bakit ngayon pa? Si Mary naman on the other hand, was engaged kay Joseph. Si Mary hindi nag-i-expect ng bata, but God showed up. Si Elizabeth, huminto ng umasa, but God showed up anyway. Ito po'y parehong extreme, mga kapatid, ng sobrang bata at sobrang tanda. Si Mary at Elizabeth ay katunayan at patunay sa bawat isa sa atin na kung kaya ng Panginoon gawin kay Mary, kung kaya ng Lord gawin kay Elizabeth, kayang gawin ng Panginoon sa iyo. Si Mary at Elizabeth ay patunay, mga kapatid, that with God, all things are possible. With God, all things are possible. Huwag kang sumuko na makukuha mo pa ang pangarap mo. Huwag kang sumuko na makukuha mo pa ang mga pangako ng Panginoon. Huwag kang sumuko na manampalataya at manalangin na kakaya pang paginhawain ng Diyos ang iyong buhay. Huwag kang sumukong manampalataya na kaya ka pang pagalingin ng ating Panginoon. Huwag niyo pong pagdududahan ang mga pangako ng Diyos sa inyong buhay. Kasi every time na ikaw ay pupunta sa church, nare-remind ka na kung kayang gawin ng Diyos sa katabi mo, kaya ng Diyos gawin sa'yo. Kasi sabi ng Bible, ikaw, Mary, ay magdadalang tao, papangalanan mo siyang Jesus. Ang sabi ni Mary, paano mangyayari yun? Virgin nga ako eh. Sabi niya, through the Holy Spirit. Nung nag-shift yung verse, ang sabi niya, pero pumunta ka sa pinsan mo, na si Elizabeth. Parang ang dating, in essence, ang ini-imply ng verse, kung hindi ka naniniwala na Holy Spirit, pumunta ka sa pinsan mo. Kasi yung pinsan mo ngayon, buntis ng 6 months. Interesting. Alam, it's interesting to me, hindi pinapunta ng angel si Mary nung 1 week pa lang. Nung 2 weeks pa lang. Nung 3 months. Kailangan talaga 6 months. Hindi ako expert sa pagbubuntis, pero ang alam ko, pag 6 months, may ebidensya na. And can you imagine si Mary kung pumunta siya ng first week? Oh, balita ko, sabi ng Holy Spirit, buntis ka daw. Parang wala naman. Wala naman pregnancy test nun eh. Right? They cannot prove it. Amen? But since may evidence, hindi to kumain ng marami lang. Buntis talaga to. God wants to show Mary na yung pinsan mo nga, matanda na. Yung pinsan mo nga, dating baog. Yung asawa nga niyan, matanda na. Kung sa kanila naging posible, sa'yo posible rin. Ibig ko sabihin, mga kapatid, every time na pupunta ka sa church, laging napapaalaki, dapat lagi kayo nagsisimba eh. Kasi every time na pupunta ka sa church, kung may cancer ka man, makakakilala ka ng member ng church na cancer survivor na magpapatunay sa iyo na ang Diyos nagpapagaling ng cancer. Kung feeling mo ikaw, hirap na hirap ka financially, makakakilala ka ng tao dito sa church na rati ring naghirap sa finances, pero sa tulong ng Panginoon nakaranas ng financial breakthrough. Napapaalalahanan ka, with God, all things are possible.